Hello Kabilabs! So, bilang request nyo, gusto nyo makita yung flat dito sa Israel. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isa sa mga flat namin dito or apartment. Flat po kasi ang tawag dito. So, nandito po tayo sa Hadar. So, kung makikita nyo, mga luma yung mga building dito kasi ganitong mga flat lang yung afford ng mga Pilipino. Kasi kung magre-rent kami ng mas mahal, hindi kaya ng sahod namin kasi lahat dito ay mahal. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a So ngayon, papasukin na natin ang kanilang flat. Tara! So may ano tayo? Meron tayong password. Okay, hello Kabilabs! So ngayon, ipapakita natin kung paano sila mag-load ng kanilang kuryente. So dito, meron kami mga option na prepaid electricity. So sila po ay nag-load ng 137 and then i-encode nila dito. So ito po yung kanilang resibo. So hindi rin natin maintindihan pero gusto ko lang ipakita sa inyo. So ito yung pinagbayaran. So ito yung i-encode natin doon sa taas. So bilang sila ay room number 4, doon sila mag-i-encode mamaya. Mamaya papakita namin sa inyo. A few moments later. So itong prepaid electricity, convenient to kapag ikaw ay nasa isang apartment. Mas okay to. January pa yung huling load namin dyan. January pa yung huling load nila. Eh ngayon ay April na. So ito po yung itsura niya. And so antayin na lang daw natin kasi loading pa siya. So 111 ang kanilang balance. Kasi meron pa silang balance daw dati. Ang galing no, parang load lang talaga. Ang ganda nito. Gusto ko to sa bahay. Ganito. So, okay. Hello Kabilabs. So, ngayon papasok na tayo sa kanilang kwarto. So, pagpasok natin, makikita nyo agad ay sala. So, itong makikita natin, ito yung reality ng buhay namin bilang OFW dito sa Israel. So, kung makikita nyo, so, dito po sa flat, sila po ay 12 dito and bihirang-bihira lang po daw silang lumabas. And then, dito, so ito yung pinaka-table nila and kung papasok kayo dito, ito yung kanilang view. Ito ko lang. Yan. Then, ito yung sampayan. Dito naman ang kanilang shower room. Yan. Then, lavatory and salamin. And pupunta tayo sa kanilang kwarto. And kung makikita nyo, maraming box dito kasi ganito kami magpadala ng balikbayan box. Dito, makikita nyo agad ang kanilang ref. And kaliwa or sa kanan, makikita naman natin ang kanilang parang stock cabinet. And ito yung kusina. Ito yung kanilang kusina. Yan, nasa loob. Yan. And dito yung kanilang CR or toilet room. Then, ito yung kanilang kwarto. Usually po, yung mga flat namin dito, maliit lang. And kung makikita nyo, wala talagang division or sama-sama na kami lahat sa isang kwarto kasi nasabi ko sa inyo na sobrang mahal po kasi ang apartment dito. And isa pa, bihirang-bihira po kami lumabas. Minsan, once a month or tuwing may okasyon lang. Halimbawa, Pasko, New Year, doon lang kami lumalabas. Kaya hindi kami naghahangad ng may privacy or mas maluwag na apartment. Dahil sayang din ang pera, kung iisipin nyo, hindi naman kami dito nakatira. Parang nagpa-flat lang kami dahil sa mga gamit namin na hindi namin pwedeng dalhin sa mga amo namin. So,
kadalasan ganito po yung makikita nyo sa mga apartment dito sa Israel. Can I take you there? Can I take you there? So, ito po yung unang apartment na ating pupuntahan. Then, after nito, dadalhin ko kayo sa ibang apartment. Okay, thank you! Hello, Kabilabs! So, ngayon, nandito tayo sa pangalawang flat na pupuntahan natin. So, ito po yung kanilang building. And ito naman ang paligid. So, nasa tabing highway tayo. And yung mga nakikita nyo mga building, mga apartment din po yan ng mga iba't ibang lahi na nagtatrabaho dito sa Israel. So, tara, pasukin na natin ang kanilang apartment. One eternity later. Okay, so ito na yung kanilang flat. So, pagpasok natin, salamin agad. So, sa mga nakapanood dati ng nakapanood dati ng aking ng vlog, nung may birthdayhan, dito po yon. Kaso gabi po kasi noon, kaya hindi natuloy and busy po kasi si Jen. So, pagpasok natin is kusina agad. Gaya nung nakita natin dun sa birthdayhan. And ito yung lutuan nila sa dulo. And dito yung kanilang terrace. Yan. Ang ganda ng view. And meron din silang ref dito. Yan. So ngayon naman, pupunta tayo sa kanilang kwarto. Kita nyo, siya, maliit na hallway. Then, sa kanan, nandito si Jen. Say hi. Hi. So, kilala nyo na siya. Umay na kayo sa mukha niya. Joke. Then, ito yung lavatory nila. And, dito yung kanilang shower room. Jaran! Then, dito yung kanilang toilet room. Yun. Dito po sa Israel, kadalasan, naka-separate po talaga yung kanilang toilet sa shower room. O, dito po yung kanilang kwarto. Isang kwarto na papunta sa terrace. So, ipapakita ko muna sa inyo yung terrace. Yan. Nung birthdayhan, di ba nakita nyo nun, dito yung barbecuehan. Dito sila nag-barbecue. And, ito yung kanilang view. So, bilang nasa 4th floor tayo, yan. Ganito yung kanilang view. So, yung area yan po yung Haifa Port. Daungan ng mga kalakal papuntang Israel. So, ngayon papasok na tayo sa kanilang isang kwarto pa. So, ito po yung kanilang isang kwarto. Okay lang, papasok na ako? So, kung makikita nyo, meron ditong 1, 2, 3, tatlong bed. Dito, private room. Wow. Then, meron din silang aircon dito. Nagana to? Oo. Oh, social lang kanilang flat. So, ipapakilala natin sila. Taga saan ka po? Sa Pilipinas? Taga Baguio kami. Baguio. Anong pangalan mo? Akam. Akam? Si Irish. Taga saan? Taga Lanao. Lanao. Si Jen. Taga saan ka, Jen? From Naval Beleran. Sa ano? Ah, okay. Ito naman, si Elaine. Taga saan ka, Elaine, sa atin? Baguio. Baguio din. Ah, okay. So, ang kanilang bayad dito sa flat ay 1,580 shekel in 1 month. Pero wala pa po doon yung arnona or tax. Ayun. So, yung tax po nila ay 230 shekel monthly. Wala pa po doon yung kuryente at tubig. Ang galing. Since October, hindi pa raw sila nagbabayad ng kuryente at tubig. So, sa tingin ko kasama na doon. Nasa 1,580. Kasama na doon sa 1,580. Parang nasabi na ni Oo, Jen masabi. dati. Oo, parang kasama na doon sa 1,580. So, okay na. Oo. And last na tanong, ilan kayo dito? So, 7 silang nakatira 7. dito. Yun. So, ganito po yung buhay namin dito sa Israel. Share. Kasi hindi naman po kasi kami nakatira dito. Lumalabas lang sila kapag may trip, pag Pasko, or pag may handaan, birthday, ganyan. Hindi na practical na gumastos ka ng malaki, hindi naman tayo nakatira sa apartment. So, ganito po yung status dito kapag ka
Nagluto sila. Yan, tulad nito, may kare-kare. Kung sino yung mga lumabas, hati-hati. Para meron silang kakainin pagdating sa work. Kasi kadalasan po dito, bawal pong, sa mga amo namin, bawal kumain ng baboy. So, Kung hindi man bawal, ayaw bumili yung amo namin kasi kureko. yun. Yeah. Yan, Kaya tama. hindi ko- Okay, so, dito na natin tatapusin ang ating vlog. Thank you sa inyo. Thank you ulit. And pasensya na sa istorbo. Okay lang yan. You're welcome. Bye! So, okay, Kabalabs. May nakita kasi ako dito. So, ito pala yung kanilang sistema dito sa kanilang apartment na maglalagay sila dito ng agurot. Kapag daw napuno ito, mamimili sila sa mga charity. Kasi dito po sa Israel, iba-iba po yung mga charity namin dito. Eh, magbubunutan daw sila kung kanino nila idodonate. So, kakaibang apartment to. Ngayon ako nakakita ng ganito. Ang ganda. Agurot ay piso sa atin. Ang agurot po kasi ay pinaka mababang value ng pera ng Israel.